within 10 to 15 minutes para ma-extract po yung fiber. So tignan nyo po parang sinulit na po siya talaga. Yan. Okay, so tignan nyo po parang spider web lang siya. Yan, pwede yung hawakan po and then they will combine together, magiging isang sinulit na po siya. Okay, kung may mga doktor po dito, alam po nila to. Pinangtatahi po nila to sa sugat. Okay, yung continuous po yun, tuloy-tuloy po siya. Okay, so pag nakolekta na nila, ilalagay na nila dito sa ancient weaving machine. On one of the biggest silk companies sa Vietnam, so we do the mass production. Ito kasi kailangan namin, kasi requirements po to sa kapit. Yan, opo. So yan na po siya. So tela na po siya. Ito yung tela na to, ito na yung gagawing mga scarf, beddings, or clothings po. Yan. Pwede nyo hawakan po. So they dyed this already. So kinulayan po nila, bitot po yung pinangkulay po nila dyan. Yan po siya. Kaya delicate po ang silk. Yan. Sige, pasok po tayo sa loob po. Yan. Para hindi po tayo mag-mix. Kaya mahal. Kaya mahal ang silk. Tara. No. Go. Okay. Dali kami go. Dami. Yun yung inaano nila nakasulat silang parang Workers dito sa Triles. So dito na po nila gagawin yung mga kupon po nila. So ito po nila. So gagawa na sila ng mga kupon nila dito. Okay? So kung ito yung laway po nila. So tingnan nyo po, ito na yung laway, ito yung kupon. Yes, kasi ang pupa is high in protein, amino acid, especially collagen. Ang silk, they are shiny because of the collagen content. Same with the pearl in the sea. Ang mga perlas, they are shiny because of the collagen content po. Kaya sa Korea, alam na alam po nila to. Most of the cosmetics po. Okay, so eto na po siya. So ito na yung ipapalaman natin sa comforter. So kailangan natin ng 10